Natahimik ang buong waiting area nang tawagin ng nurse ang pangalan ng asawa ko kahit wala naman kaming appointment doon. Pero nang lumapit ang isang bata ay, "Hello po, Ate Ann. Pakitago na lamang po ang tunay kong pangalan at tawagin niyo na lamang po akong Ramon." Hindi ko po akalain na ang isang simpleng pagpunta ko sa ospital ay magbubukas ng isang bagay na matagal ko palang hindi alam. Hindi ko agad inisip na may mali. Pero may mga pangyayaring kahit gusto mong baliwalain, mapapaisip ka talaga. 6 na taon na kaming mag-asawa at sa loob ng mga panahong iyon, hindi ko naman naramdaman na may malaking problema kami. Pareho kaming nagtatrabaho at ginagawa namin ang makakaya para maayos ang buhay namin. Isang araw, nagkasakit ang asawa ko at napagdesisyonan naming magpatingin sa isang malaking ospital. Hindi naman ito emergency kaya nagpunta lang kami para magpa-check up at malaman kung ano talaga ang dahilan ng madalas niyang pananakit ng katawan. Habang naghihintay kami sa waiting area, tahimik lang kaming nakaupo. Hawak niya ang cellphone niya habang ako naman ay nagbabasa ng mga nakasulat sa paligid. Maya-maya, may lumabas na nurse at may tinawag na pangalan. Hindi ko sana papansinin dahil marami namang pasyente roon. Pero bigla akong napalingon nang marinig ko ang pangalan ng asawa ko. Nagulat ako dahil wala naman kaming appointment sa pangalan na yon at hindi rin namin sinabi na may ibang schedule siya sa araw na yon. Tumingin ako sa asawa ko at napansin kong bigla siyang natahimik. Tinanong ko kung kilala ba niya ang nurse o kung may naunang record ba siya roon. Pero sinabi lang niyang baka nagkamali lang sila. Hindi ko na pinilit dahil ayokong gumawa ng eksena sa harap ng ibang tao. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may isang batang lalaki ang lumapit sa amin. Hawak niya ang kamay ng isang matandang babae at diretso siyang tumingin sa asawa ko. Ang unang sinabi niya ay, "Mama, bakit hindi ka pumunta kahapon?" Parang biglang tumigil ang paligid ko nang marinig iyon. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba ang bata o may ibang taong tinutukoy niya. Tumingin agad ang asawa ko sa akin at parang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko siya agad tinanong dahil ayokong magdesisyon base lang sa isang narinig ko. Gusto ko munang maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Habang pauwi kami, tahimik lang kaming dalawa. Maraming tanong ang nasa isip ko pero pinili kong maghintay sa tamang oras para makausap siya ng maayos. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung simpleng pagkakamali lang ba ang nangyari o may bagay siyang matagal nang hindi sinasabi sa akin. Ate Ann, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, tatanungin niyo po ba agad ang asawa ninyo tungkol sa nangyari? O hihintayin niyo muna siyang magsabi ng buong katotohanan?